Inyo pong nakikita sa inyong mga screen ay ang traffic situation dyan sa may University Belt, partikular sa kanto ng Espanya at Nicanor Reyes. Yung hindi gumagalaw ngayon na bahagi sa kaliwang bahagi ng yung screen, yan yung papuntang Espanya at papuntang Welcome Rotonda at Quezon City. Yung halos empty naman na kalsada, yan yung nasa right side, yan yung papuntang Quiapo at Loton area. Araw po ng Miyerkules, February 5, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raratsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa sa bayang naririnig sa Radyo 630 sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Vice President Sara Duterte in-impeach ng Kamara. 215 congressmen lumagda sa complaint. Lalaki patay matapos masapol ng humaharurot na pickup truck sa Bataan. Pulis sa Pampanga, patay matapos barilin ng misis niyang pulis din. Umaalingaso na bangkay ng isang lola na diskubre sa inuupahang bahay sa Cebu. At 18s, lalong na-excite sa comeback ng King of P-Pop SB19 dahil sa long hair ni Stel. In-impeach na ng Kamara si Vice President Sara Duterte. 215 congressmen ang pumirma sa ika-4 na verified impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Inatasan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Secretary General Reginald Velasco para agad na i-transmit sa Senado ang reklamo. Alamin natin ang ibang detalye ng balitang yan mula kay FM Radio Manila Senior Correspondent Willie Delgado Jr. For the record, in consonance with the Constitution on Article 11, on accountability of public officers, particularly Section 3, Paragraph 4, and pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, which provides as follows. Section 14, endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least one-third of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte and consistent with our rules. Okay, ayan na nga, no, yan ang malaking balita ngayon na in-impeach na nga ng Kongreso ang Vice President ng Pilipinas. Kaya nga, hopefully, makausap pa natin ang ating senior correspondent, Willie Delgado Jr. Willie, anong latest update dyan sa nangyari sa Kamara? Magandang hapon, Jack at Nia. Tama, 215 nga na mga kongresista o higit sa kalahati ng miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso ang lumagda, ang nagpresenta ng impeachment complaint dito sa plenaryo laban kay Vice President Sara Duterte. At dahil sa numero nito, ay diretso transmit ngayong hapon dyan sa Senado ang impeachment complaint. Yung ika-4 at panghuling impeachment complaint ang na-endorso, habang yung mga naunang tatlong reklamo ay ini-archive na lamang ng Kamara.
6 hanggang 7 may kinalaman sa articles of impeachment ang inilatag laban kay BP Sara na kinabibilangan ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, malversation of public funds at saka high crimes. Ilan sa mga pinagbatayan ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at maging tong si House Speaker Martin Romualdez at ang maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Samantala, pinakilala na rin, kasabay na rin ng anunsyo niyan, pinakilala na rin ang mga kongresistang tatayong prosecutors na kinabibilangan itong sina Representatives Jervil Jinky Luistro ng Batangas, Attorney Romeo Acop ng Antipolo, Rods Gutierrez ng One Rider Party List, Joel Chua ng Manila, Representative Raul Gil Bongalo ng Ako Bicol, Marcelino Libana ng 4Ps Party List, Arnan Panaliga ng Oriental Mindoro, Isabel Zamora ng San Juan City, Lawrence Defensor ng Iloilo City, Keith Flores ng Bukidnon at itong si Loreto Acharon ng General Santos. Historical daw ang impeachment na ito laban kay Vice President Sara Duterte dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na ma-impeach ang isang nakaupong Vice Presidente. Ninya. Alright, maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. At yun nga, Ninya, no? Talagang kanina may bulungan na talaga eh. Umaga na Actually, lang kahapon nasabi. pa, Oo. kagabi, Talaga maingay na, ano? yung balita na yan. Pero syempre, inaantay natin kung ilan ba talaga yung boboto. And finally, eto na nga. Ito despite na sinabi ng ating Pangulo na hindi niya susuportahan ang any impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. So, it goes against what the President wants. Kaya nga eh. So, yun nga. Tsaka yung numbers, no? 102 lang ang kailangan. Pero 200 umabot plus. sa 215. Oo. No? Yun nga yung tanong, yung numbers ba yan? Nagulat kaya sila dyan? Or Inaasahan na. inaasahan ba nila talaga yung ano dyan? Tsaka yun nga eh. Hindi natin natanong kanina kay Willie kung paano di ba? Although Malapit naipasa na yung bola din naman sa sa Senado. So Senado. literally yung bola ipinasa na nila sa Senado ngayon. It's up para sa Senate na aktuhan. Yung And they only have how many days? Kasi, Yeah, oo. di ba? Kailan ba magtatapos yung kanilang mga session? May deadline yan, di ba? Kaya nga. Aabot ba yan? Oo, kasi siguro para mabigyan ng linaw itong Ngayong mga araw? tanong natin. Ngayong linggo na to. Oo, di ba? Hanggang today na lang daw ang mga session. Kaya nga. Eto, marami siguro tayong tanong hindi niya pwede natin maitanong ngayon. Kaugnay po nga ng balitang yan ay nasa linya ng ating telepono si Iloilo Representative Janet Garin. Magandang hapon, Congressman Garin Niña Corpus po at Jack Batallones. Magandang hapon rin sa inyo, Ma'am Ninya, Jack. Magandang hapon rin sa inyo, mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Unang-una, Congresswoman Janet, ano po ang reaksyon ninyo dito sa pagkaka-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte? Well, unang-una kasi, politically, it might be bad for some of us, no? Kasi alam naman natin how strong yung social media campaign ni Vice President. At kalimitan, iba yung lumalabas sa social media. Pero iba naman yung nangyayari sa katotohanan, lalo't-lalo na kapag titingnan natin yung mga papeles. But in this case, malinawan lang sa lahat-lahat. Ito po ay constitutional duty ng bawat kongresista. Kaya nga po, napakahirap na hindi pumirma. Lalo't-lalo na napaka-glaring po ng betrayal of public trust. Unang-una na lang doon sa nung inamin niya at sinabi niya nag-hire siya ng assassin para ipapatay ang presidente, ang first lady, ang speaker. Mahirap kasi ipagkaila yon. At bilang vice-presidente, medyo bawal talaga yon. No? Pero ang medyo mas masakit ay yung akusasyon ng confidential funds niya. Dahil bali-baliktarin mo man, nakita naman ng ilang buwan na pagsusuri ng iba't ibang komitiba, nakikita naman talaga natin na very glaring ang fact na nailabas ang pera pero walang attachment or justification. Sa maikling salita, hindi mo alam saan napunta ang pera, saan napunta ang pondo. Yung bagay na yon ay hindi pwedeng ipawalang bahala ng Kongreso.
Because it will set a precedence, parang sinasabi na ng Kongreso na okay lang maglabas ng milyong pondo ng gobyerno pagkatapos silent na lang, thank you na lang, or hindi na papaalam kung saan napunta. Medyo mahirap yan. So, again, it's the constitutional duty of members of Congress to forward it simply because napaka-glaring ng betrayal of public trust. Okay, Congressman Garin, I don't know kung aware kayo, may nai-release kanina na statement mula doon sa kabilang CAP. Actually, pinangalanan kayo mismo na kesyo may maneuvering daw for the signatures. Ano po ang reaction niyo tungkol dito? Well, unang-una, hindi ko alam kung ako'y matatawa or magagalit. Kasi isa pong malaking kasinungalingan na yung press statement ni Congressman Duterte. Malaki po ang pagrespeto ko kay Kong Pulong. Siya po isang kakilala at colleague. Kaya ako'y nagtataka kung sino ang naging source niya sa peking impormasyon na ito. Tila na kuryente po siya. And isa pa, it also shows the very poor vetting process in his office. Kasi syempre, natural naman yan. Meron mga taga-susol, meron mga taga-bigay ng mga maling impormasyon. Pero kaakibat sa responsibilidad ng bawat public official, ay tingnan mo kung totoo ba o hindi. So, and in this case talagang, I vehemently deny the accusation na yung sinister plot, yung pinilit, nagmaneuver, hindi totoo yun. In fact, nagdudun ako sa party consensus and consultation ni hindi nga ako tumayo doon para magsalita. But of course, I was talking to some of my colleagues na nagtatanungan kami dun sa proseso, tapos sabay-sabay na inaaral na yung ibang detalye na nakita namin sa fourth impeachment complaint. At ang totoo nun, yes, may mga tinawagan akong iilang kaibigang kongresista na nawala doon sa meeting. No? Kasi nga ang sabi ko, parang unfair naman na hindi malalaman ng ibang mga congressman, dapat lahat malaman at tanungin sila kung ano yung kanilang desisyon. But I only called a few, no? Yung mga kasamahan ko sa probinsya ng Iloilo, and I was surprised to know that all of them, some of them already signed and all of them were willing to sign. And again, because it's our constitutional duty, no? Parang nawala yung away sa politika, nawala yung away dun sa lokal, nagkaisa ang lahat dahil nga kailangan naming gampanan ang aming responsibilidad. Pero ngayong na-transmit na po sa Senate ang impeachment complaint, ano po ang tingin ninyong susunod na mangyayari dito? Considering next week na po ay start na ng official campaign period at ito sa mga senador ay mga re-electionist. Unang-una kasi, campaigning during an election will never be an excuse for you to stop doing or performing your duties. Meron naman po tayong Zoom facilities. Marami pong paraan, no, kung gugustuhin. At pwede po yung ipagpatuloy even after the elections. But one thing is clear. Kaakibat ng aming power and position is our accountability to multitask. So sa pananaw ko, siguro naman yung Senado, it's now in their hands. No? The ball is on their hands. So they really have to tackle it. Kung pananaw nila walang basis, then they decide. Pero kung pananaw naman nila, kagaya nung nakita ng Kongreso na napaka-glaring kasi ng mga ebidensya, wala po tayong choice. Congressman Garin, no, huling tanong mula sa akin naman. Di ba 6 to 7 articles of impeachment, tama po ba? Alin ho kaya tingin nyo yung pinakamalakas dun sa mga yan? May single out ba or tingin nyo across the board, matibay lahat ng mga yan? Ako personally, medyo malakas yung Article 2 at saka Article 3, no? Kasi sa Article 2, yung paggamit ng confidential funds, napakalinaw po kasi ang guidelines dito. Tama naman po, hindi ito dumadaan dun sa regular na auditing procedures. Pero, subalit, meron pa rin, ini-audit pa rin ito. At kailangan pa rin talagang may napupuntahan na activity. And in this case, ilang beses at ilang ulit nga ito na pag-usapan, ay tila
hindi makita, hindi matuntun kung saan napunta at saan ito ginamit. Kaya napakahirap din sa aming mga kongresistang hindi i-endorse ang impeachment complaint kasi kitang-kita mo naman talaga na hindi mo alam kung saan napunta. So yan ang medyo mabigat sa pananaw ko because that is really betrayal of public trust, yung misuse or malversation ng kanyang confidential funds. Now, yung isa rin, yung mahirap kasi dito nag-testify yung mga opisyal ng DepEd, yung mga undersecretaries, yung mga BAC, kung saan, yung mga direktor, kung saan sinabi nilang nagkakaroon ng higayan ng mga envelope sa mga opisyal at sa mga members ng BAC. No? So, medyo mabigat yan kasi andun yung testimony ng kanyang mga opisyales. Congresswoman Garin, in the past sinabi na ng presidente na ayaw niyang suportahan ang any moves to impeach the Vice President. Ano po ang masasabi niyo dito? May balita ba kayo na nagkaroon siya ng change of heart? Well, we respect the President for that kasi siguro andun sa pananaw niya na maybe iniisip niya na not to rock the boat, no? Subalit, kami naman sa Kongreso, no? We have to separate the executive from the legislative. Kami naman dito sa Kongreso, ang napakahirap. Yung voluminous na mga dokumento at information na nakuha ng mga kolektiba, hindi kasi siguro yun yung buong nakakarating sa Office of the President. So, kami naman, kailangan namin gampanan yung aming tungkulin. And we now wait and await kung ano ang gagawin ng Senado. Kasi for sure, makikita rin ng Senado yung mga issues na ito. And I believe the President will be fair, no? Titingnan niya kung ano ba talaga ang karapat-dapat. Because we don't want to set a precedence that our government is tolerating the release of millions of public funds. Pagkatapos, pwede na natin sabihin, hindi natin pwedeng ipaalam saan napunta. Okay, sige. Alam namin na mahaba pa ang araw niyo, Congresswoman Janet Garin. Maraming salamat po. Samantala, dead on the spot ang isang lalaki matapos ma-hit and run ng isang humaharurot na pickup truck sa Bataan. Ang insidente sa pool sa video ng kasunod na sasakyan. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR correspondent Gracie Rutao. Pasado alas 8 ng gabi, makikita ang lalaking ito na patawid sa bahagi ng Roman Highway sa Limay, Bataan. Makikita rin ang parating na sasakyan. Pero ang sasakyan, imbes na magminor, nagtuloy-tuloy at nasalpok ang lalaki. Sa lakas ng impact ng pagkabangga, dead on the spot ang 33 taong gulang na biktimang si Rasmo Alonto. Nagpaalam lang daw ang biktima na lalabas para maghanap ng makakain. Base sa kuha ng dashcam ng kasunod na sasakyan, mabilis ang takbo ng itim na pickup truck. Kita rin na kahit nakabangga, nagdire-diretso ito ng takbo na parang walang nangyari. Ang bilis talaga niya, kaya yung apo ko natamaan sa ulo. Biyak dito yung ulo ng apo ko. Nakakuha ng CCTV footages ang PNP sa Metro Bataan Development Authority at iba pang mga command centers ng bawat munisipyo na posibleng dinaanan ng pickup truck. Once we get the video po, mapa-clear po namin, mapa-enhance po ang video at ang photo, magre-request po kami ngayon sa ating Land Transportation Office for the identification po ng plaka po. Umaasa naman ang pamilya ng biktima na panagutan ng driver ang nangyari sa kanilang kaanak. Kung sino man po kayo, parang awa niyo na po. Huwag na kayong magtago. Magpakita na po kayo sa amin. Mag-uusap tayo kung anong ginawa mo sa apo ko. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang pulis matapos umanong barilin ng kanyang misis na isa ring pulis. Ang motibo sa pagpatay posibleng dahil daw sa problema sa pamilya. Nagbabalik si FMR correspondent Gracie Rutao. Duguan at nakahandusay sa garahe ng kanyang bahay si Police Chief Master Sergeant Jason Mariano nang abutan ng kapitbahay na isa ring pulis. Nasa tabi ng biktima ang isang baril.
Base sa salaysay ng isa pang residente, nakita pa niyang ipinarada ni Mariano ang kanyang motorsiklo pasado alas 9 nitong Lunes ng gabi sa Barangay Quayan sa Angeles City, Pampanga. Makalipas ang ilang minuto, isang putok ang narinig na datnan din doon ng misis ng biktima na si Police Staff Sergeant Karen Mariano na may hawak na baril. Naisugod pa sa ospital ng mga rumesponding pulis ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Isa sa tinitignang motibo po ng at mga pulis na nag-iimbestiga ay maaaring may kinalaman po ito sa issue ng pamilya po nila. Data sa ngayon po ay nasa custody na po ng Angeles Police Station po itong ating suspect na police din at kasalukuyan po siyang nakakulong at inaasahan po natin na mai-inquest po siya ngayong araw sa kasong parricide po. Sa inisyal na investigasyon, nakumpirma na service firearm ng asawa ng biktima ang narecover na baril. Nakakulong na ang misis ng biktima. Kausap ko po mismo, ma'am, yung City Director po ng Angeles City Police Office, si Police Colonel Joselito Villarosa, and according to him, personally po niyang in-interview itong ating suspect. Subalit matipid po yung pananalita at base sa kanyang obserbasyon ay tuliro at paiba-iba po yung sinasabi. Kaya humingi po sila ng tulong sa isang espesyalista para tignan at eksaminin. Patuloy ang investigasyon sa dahilan ng pamamaslang. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Pasintabi sa mga manonood, sensitibong balita. Matigas na at umaalingasaw nang madiskubre ang bangkay ng isang matandang babae sa inuupahang bahay nito sa Cebu. Bagong tenant daw ang matanda at anak niyang babae. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Cebu correspondent Clark Pasuit. Nagulantang ang mga residente ng isang paupahan sa Naga, Cebu nang madiskubre ang bangkay ng matandang babaeng ito kahapon ng umaga. Kwento ng may-ari ng paupahan, nagwawali siya ng bakuran nang mapatigil siya dahil sa masangsang na amoy. Nang tuntunin, dito nalaman na galing pala ito sa unit ng kanyang bagong tenant. Nitong Lunes lang daw ng gabi naglipat ang tenant na si alias Ashley. Pero hindi rin ito nabanggit na kasama niyang titira roon ang kanyang 67 taong gulang na ina. Kaya nagulat na lang daw siya nang makita ang bangkay ng matanda. Depensa naman ni alias Ashley, tinanggihan sila ng mga ospital kaya't dinala niya ang kanyang nanay sa bahay na inuupahan. Aniya, buhay pa ang ina noong gabing lumipat sila pero nagulat sila nang malamang patay na ito kinaumagahan. Nasa punerarya na ang labi ng matanda. Iniimbestigahan pa kung may foul play ba sa pagkakamatay ng matanda. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, timbog ang dalawang lalaki sa pagbebenta ng baril sa Naga City. Oplan katok sa mga nagmamay-ari ng baril, pinaigting ng Naga City Police Office. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Bicol correspondent Jonathan Magistrado. Todo takip ng mukha ang magkaibigan na ito nang damputin ng pulisya sa entrapment operation dahil sa illegal na pagbebenta ng baril sa Barangay San Felipe, Naga City kagabi. Ayon sa Naga City Police Office, isang concerned citizen ang naalarma na nagmamay-ari ng baril ang dalawang binata, edad 20 at 18, kaya nagsumbong. Inaalam na kung paano napunta sa mga sospek ang narecover na caliber 38 revolver at mga bala na ipinagbili ng 40,000 pesos sa pulis na nagpanggap na buyer. Itong baril ay may serial number. Ititrace pa po natin yon sa Firearms and Exclusive Division. Matrace natin kung previously na may nagmamay-ari nito. Kung ito ba ay nanakaw, kung ito ba ay naibenta niya. Unang paglabag ito sa Comelec gun ban sa Naga mula ng pairalin noong January 12. Bukod sa illegal possession of firearm and ammunitions, kakasuhan ang mga sospek ng paglabag sa Omnibus Election Code. Samantala, pinaigting rin ng pulisya ang oplan katok o pagpapaalala sa mga gun enthusiasts sa lungsod sa responsableng pagmamay-ari at pagbibitbit ng baril. Kung may kakatok man sa kanila na PNP personnel, papakilala din naman, pasabihan na lang po lalo yung mga kapamilya na naiwan sa bahay na makipag-cooperate na lang po at hindi naman po sila makakasuhan, kundi tutulungan sila na maayos yung kanilang papeles. Nagkasa ng on-site License to Own and Possess Firearm o LTOPF at Firearms Registration ang NCPO sa February 20 at 21. Hinimok din nito ang publiko na ipa-safe keep ang baril sa PNP habang may gun ban. Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita.
Inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang Magna Carta for Informal Ambulant Vendors Act na naglalayong bigyan ng proteksyon at suporta ang maliliit na vendors sa bansa. Sa ilalim ng panukalang batas, kinikilala ang mga ambulant vendors bilang mahalagang bahagi ng ekonomiya at layunin itong tiyakin na hindi sila basta-bastang mapapaalis o maaabuso habang naghahanap buhay. Inihain ang panukalang ito ni Agimat Party List Representative Brian Revilla na nagsabing malaki ang maitutulong nito sa libo-libong vendor na umaasa sa kanilang maliit na negosyo. Kapag ganap na nais sa batas, makikinabang ang mga vendor sa mas madaling pagkuha ng permit, pautang, pagsasanay at iba pang programang pangkabuhayan. Ang panukalang batas ay kasalukuyang nasa proseso ng pagsusuri sa Senado bago tuluyang maging batas. At ngayong may panukalang batas nga na layong protektahan at bigyan ng suporta ang maliliit na vendors sa bansa. Ang Magna Carta nga for Vendors ay naglalayong gawing mas madali ang pagkuha ng permit, bigyan ng mas maayos na regulasyon at tiyakin na hindi sila basta-bastang mapapaalis sa kanilang pwesto. Pero sapat ba ito para sa kanila? Ano ba ang karaniwang problema nila na hinaharap araw-araw? Pakinggan natin sila. Minsan nagtatakbuhan kami, saka nawawala kami sa sarili, nahulog yung mga paninda. Kaya talagang kalaban po namin talaga i-clear in operation. Laging nahuhuli, naapektuhan lahat ng paninda namin. Kinukuha nila yung mga kariton, mga paninda. Pag makulit ka na lang, titikitan ka na lang. Problema ko po, puhunan, takbo-takbo pag may huli po. Bukod na sa matumal, inuhuli pa kami. Hindi kami makapagtindi ng maganda. Yung pong pagtaas ng mga bilihin kasi yung mga namimili, nahihirapan din sila bumili. Dati po silang bumibili ng 20-20, ngayon tagli 5 piso na lang sa hirap po sa taas ng presyo ng mga bilihin. Po na kami po mga vendor sa harapan po nila. Kadalasan po pinapalis po nila kami. Yun nga, partner niya, no? I'm sure nung days mo na reporter ka, nakaranas ka ba yung mga clearing operations? Kawawa din. Yes, nakikita nga natin kung paano talaga minsan sinisira yung kanilang mga tinda at binabato yung kanilang mga kariton. Iniit siyang ganon, sira-sira. So may struggle. Tapos yung puhunan nila, syempre kunyari ako yung vendor, namuhunan ako sa paninda na yon, biglang kukunin na lang. Meron talaga ako dati kinover sa palengke, nagbebenta siya ng mga isda. Talagang iyak siya nung kinuha yung mga paninda niya. So, yun nga, layunin nga na itong batas na to na mabigyan sila ng karapatan. Actually, sayang wala tayong nakausap sana mula doon sa nagbalangkas ng batas para malaman natin kung ano ba yung sakop nito. Pero nabasa ko dyan, may kasama pang healthcare at sinasabi, may due process na niya. Hindi yung basta-basta papaalisin. Unless glaringly obvious. Kunyari, nandun siya sa gitna ng kalsada or malapit sa kalsada. Sobrang illegal. Siyempre, yung mga ganun rin, ayaw rin natin. Yan, katulad niya, no, yung nasa video natin. Masyado na siyang malapit sa kalsada So, sana talaga, kung may political will yung mga LGU dyan, bibigyan sila ng tamang lugar na matao rin naman. At para hindi na nila kailangan pumunta dyan sa mga gilid-gilid na yan. Ayun nga, Ninya, no? Yan nga isa sa mga sinasabi doon sa House Bill na yan, na aatasan ng mga LGU kasi may mga registered. Magkakaroon ng registration. Sa pagkakabasa ko, magkakaroon ng registration yung mga vendors at pag sila ay kailangan alisin sa lugar na yon, dapat mag-provide ka ng paglilipatan. So, sana tapos, maganda yung layunin. Baka parang sa ano rin yan, yung mga informal settlers na magpe-provide sila minsan malilipatan, tapos babalik din. Oo, which is yun din lang. Kailangan masustain nila yon. Kailangan gandahan nila yung paglilipatan rin sa kanila. Na masasatisfy sila. At may iwan sila doon. Kasi ayaw rin naman nating maabuso rin yung mga karapatan na yan. Lahat naman dapat, balansehin mo yan. Hindi rin dapat sila nakakasagabal din. Lalo na kung life is, di ba, on the line. At sa traffic. Maaari, yes. Okay. Sa ibang balita, mayor na isang bayan sa Cotabato at 3 bodyguard nito arestado matapos mahulihan ng mga armas sa checkpoint sa Davao City. Samantala, iba't ibang sektor sa Davao City nanumpa para sa ligtas at patas na halalan sa 2025. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Davao correspondent Hernel Tokmo.
Inaresto ng Task Force Davao at ng Turil Police Station si Mayor Anwar Saluang ng Nabalawag Special Geographic Area sa Bangsamoro na sakop ng Cotabato Province, pati na ang 3 bodyguard nito. Ito'y matapos silang mahulihan ng mga armas sa checkpoint sa Barangay Sirawan, Turil, Davao City kagabi. Pinara ng mga otoridad ang sasakyan ng mga suspect para sa routinary inspection sa border checkpoint. Pero nakita umano ang handle grip ng isang armas at may nakita pang isang armas sa sahig. During the pag inspect diha sa inspection nga gi-hold sila, wala sa pakita sir ng documents sa papilis, especially from the COMELEC nga exempted sila. Ayon sa pulisya, aminado naman ang alkalde na may dala siyang baril dahil nagkataong hindi pa lumabas ang kanyang gun ban exemption at may pagtitipon siyang dadaluhan sa Davao City. Desidido naman ang PNP na kasuhan pa rin ang alkalde at iba pang naaresto ng paglabag sa Omnibus Election Code. Samantala, ngayong mahigit 70 araw na lang bago ang halalan, nanumpa ang iba't ibang sektor sa Davao Region kabilang ang PNP at COMELEC para itaguyod ang mapayapa, ligtas at patas na 2025 midterm elections. Ayon kay Davao Regional Police Chief Brigadier General Leon Victor Rosete, inihanda na nila ang security plan, training sa mga pulis at ang tuloy-tuloy na monitoring sa Davao Region sa posibleng election-related cases. I would like to ensure the public that we promote peaceful voting without fear and intimidation. That being said, we are on full alert nationwide as we prepare for the 2025 national and local elections and parliamentary elections. We have witnessed how peaceful the previous elections in our region, and I believe that we can also have that again. Rest assured that the 10th ID and Joint Task Force Aguila remain vigilant. Pumirma rin ang iba't ibang sektor at nangakong magtulong-tulong para sa kaayusan ng halalan. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Sa ibang balita, tiniyak ni PNP Chief Romel Marbil na paigtingin ang seguridad sa bansa habang papalapit ang May 12 national and local elections. Ayon kay Marbil, palalakasin nila ang kampanya laban sa mga illegal firearms, lalo na ang pagsugpo sa mga private armed groups. Hihigpitan din aniya ang laban kontra droga. Maliban sa traditional guns, goons and gold, tututukan din ng National Police ang pagkalat ng mga fake news at masusing babantayan ang cyberspace. Sa aming pagbabalik, English-only policy ng pamantasan ng Kabuyao, binabatikos. Pagsasalita ng Tagalog, bawal na raw. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Ipinatupad ng University of Cabuyao sa Laguna ang English-only policy kung saan lahat ng opisyal na klase, transaksyon at interaksyon sa loob ng universidad ay kailangang isagawa sa Ingles. Ayon sa pamunuan, layunin nitong pahusayin ang kasanayan ng mga estudyante sa Ingles upang mas maging competitive sa global na larangan. Gayunpaman, umani ito ng iba't ibang reaksyon. May mga sumusuporta, ngunit may ilang ding kumukwestiyon sa epekto nito sa pagkatuto ng mga estudyanteng hindi bihasa sa Ingles. Patuloy na tinatalakay ang isyong ito habang inaabangan ang magiging tugon ng pamunuan ng universidad sa mga concerns ng kanilang mga mag-aaral. At para nga mas maliwanagan tayo sa English-only policy na ito ng pamantasan ng Kabuyao, makakasama po natin ang OIC President ng paaralang ito na si Sir Librado Di Maunahan. Magandang hapon po, Jack Batalyones po at Nina Corpus. Magandang hapon po sa inyong dalawa at sa ating mga nakikinig. Opo. Sir, una siguro isa sa Nina, isa tanong ko lang. Ano ba official name na po natin? Pamantasan ng Kabuyao or University of Cabuyao po? Ang official name po noon ay Pamantasan ng Cabuyao, pero tinatawag din po yung University of Cabuyao o Cabuyao University. Okay. Okay. So, ito pong pinapatupad yung English-only policy. Kailan po ito ipinatupad at ano po ang rationale bakit nyo po ito pinapatupad? Unang-una po ay akin pong lilinawin na doon po sa aking announcement, wala po akong binanggit na English-only policy kasi hindi ko po naintindihan kung anong ibig sabihin ng English-only policy. Napag-alaman ko lang po na yung aming MIS, yung aming information section ng University of Pamantasan
ay sila po ang naglagay noon. Ang akin pong announcement ay noong February 3, ang Cabuyao University po, ang pamantasan ng Cabuyao, ay magiging English-speaking campus. Hindi English Hindi only. strictly. Hindi po, mali po yun kasi kapag sinabi po English only, parang nire-restrict natin lahat sa English. Hindi po yun. Kaya nga, Kumbaga po, ang talaga pong aim noon ay para to raise the level of English proficiency of our students. Parang na po doon sa ating hinahangad na maging silang ang aming graduates ay maging globally competitive at yung sila ay maging world-class students o world-class graduates. Kasi kita po natin na bumababa po base po sa pag-aaral ng 2020, bumababa po ang English proficiency ng mga Pilipino. Opo, tama naman po, sir. Actually, sir, At kaya dahil po dito, ay bumababa din ang ating competitiveness doon sa kumukuha ng mga trabaho na ang kinakailangan ay marunong mag-English. Yun nga, sir, Nina, no, at Sir Dimaunan, kaya yun yung una kong tanong kanina is, kung nag-implement tayo ng English only, pero yung pangalan natin is pamantasan, which is Tagalog naman. Kaya sabi ko, parang so talagang hindi naman pala English only. Ano yan, sir? So nagkamali kayo ng pag-relay? In your announcement, nakalagay po kasi English only policy. Hindi po, wala po ako doon sa aking announcement. Wala pong English only policy na nakalagay doon. Ano yung pinakita natin? Paglalagay pa lang po doon sa Facebook page ng pamantasan o ng university, doon po napalagay yung English-only policy na hindi ko naman po alam kung anong ibig sabihin ng English-only policy yun. So miscommunication, sir, between kayo at yung nagmamanage ng Facebook page. Yes, kasi hindi naman po which we have corrected na this morning. Ngayon po, ano po bang aking basihan? Ang aking basihan po yung napakasimple. Sa kasaysayan po, ang Singapore po, ang siyang pangunahing nakinabang na bansa noong gawin ni Lee Kuan Yew na mga Singaporeans ay magsalita ng English. So doon po nagsimula ang kanilang kayamanan. Ngayon, yun po ay pinapatunayan ni Prime Minister Tony Blair nung siya interviewin. Na sabi niya, 3 bagay ang nagpayaman sa Singapore, pero ang kauna-unahang bagay na nagpayaman sa kanya ay nung sila ay matutong magsalita ng English. Ang Singapore po ang naging regional finance area o ng Asia. At yun po ang naging unang dahilan ng kanilang pag-unlad. Dito po sa atin, alam din naman po natin na marami ditong mga pumapasok na investors na mga foreigners. At ang kailangan nila po ay marunong magsalita ng English. So, yun pong aking program, yung aming program ng English-speaking campus is just to raise the level of proficiency, English proficiency, ng aming mga estudyante. Okay, sir, bali yun. Maganda naman napaliwanag nyo kung ano talaga. Maganda naman yung layunin niya, no? Maganda naman yung layunin. At maganda rin po, Ginoong Dimaunahan, na nalinaw nyo kung ano ba talaga yung gusto nyong mensahe at naklaro nyo sa programa natin. Okay, sir, actually marami pa kaming tanong, pero maraming... Pwede po ba ako may isang sabihin? Sige po, sir, habang may konting oras pa po. Ngayon po, yung pagsasalita po ng English ng mga Singaporeans, they did not become less Singaporeans, but they became proud Singaporeans. Ngayon po, tayo po mga Pilipino, lalo na mga estudyante namin, if we are able to speak English properly and proficiently, tayo po will not be less Filipinos, but we will be proud Filipinos kasi our young people will be able to communicate and to spread to the world, to share to the world their ideas. So yun po ang ating gusto mangyari, na maging world class at competitive yung ating mga bata sa mundo. Maraming salamat po sa paglilinaw, sir. Ginoong Librado Dimaunahan, ang OIC President ng Pamantasan ng Cabuyao. Samantala, aprobado na sa Kamara ang panukalang pagpapalakas ng Polytechnic University of the Philippines. Sa botong 196-03, ipinasa ng mga mambabatas ang House Bill 11341 o ang Revised Polytechnic University of the Philippines Charter. Sa ilalim nito, mababago ang pangalan ng PUP sa National Polytechnic University.
Bibigyan ito ng suporta ang iba pang polytechnic state universities and colleges sa bansa sa pamamagitan ng pagde-develop ng mga professional and technical programs. Bibigyan din ng kapangyarihan ang PUP na magtayo ng mga regular at extension campus basta't papasa ito sa minimum requirements ng Commission on Higher Education o CHED. Samantala, malaki ang epekto ng pagsasara ng USAID o United States Agency for International Development sa mga proyektong pang-edukasyon dito sa Pilipinas. Sa panayam sa Radyo 630, sinabi ni Education Assistant Secretary Roger Masapol na aabot sa $94.02 million o higit 4 na bilyong pisong halaga ng mga project ang posibleng maantala. Kabilang dito ang ABC Plus o Advancing Basic Education in the Philippines Project. Ito yung proyektong tutulong sana na ma-improve ang kasanayan sa pagbabasa ng mga batang grades 1 to 3 sa Bicol, Western Visayas at BARM. Natapos na ang proyekto pero nabigyan ito ng extension hanggang 2026. Mismong si Elon Musk, ang isa sa mga close advisor ni US President Donald Trump, ang nagsabing isasara ang USAID bilang bahagi ng mga pagbabago ng gobyerno ng Amerika. Lahat po ng suporta na binibigay ng lahat ng partners natin, include ng USAID, nakamap po siya doon sa priorities natin. So, ibig sabihin po talaga, pag nag-hold po itong mga interventions na funded ng US government, may effect po siya doon sa speed ng process ng pag-achieve ng reform process ng DepEd. Samantala, ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang bagong patakaran na nangangailangan ng special permit para sa mga events sa mga malls at iba pang establishmento. Ayon sa City Legal Officer Veronica Yadok, layunin nilang tiyakin ang public safety, crowd control at pagsunod sa regulasyon ng lungsod. Dahil sa dumaraming events sa Maynila, nais ng City Hall na maiwasan ang aberya at mapanatili ang kaayusan. Ngunit may pangamba na maaari itong magdulot ng dagdag na gastos at proseso para sa organizers at negosyo. At narito po, makakausap natin sa linya si Manila Mayor Hani Lacuna para bigyan ng linaw ang tungkol sa ordinansa na ito. Magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi po, Jack Batallas po. Yes, and Nina Corpus po. And Nina Corpus po. Magandang gabi po sa inyo. Okay, Mayor, yun lang po. May paglilinaw. Ano yung klaseng permit? Ano yung mga events na kailangan talaga ng permit daw? Okay ho. Una-una ho, paglilinaw, hindi po ito bagong batas. Ito po ay batas 2012 pa po. 2012 pa ho, ordinansa po ito, lokal na ordinansa po ng Lungsod ng Maynila, way back 2012 pa ho. Ang pangangailangan po ng special permit. Ito pong special permit po, lahat naman po ng lungsod meron po ito. Okay. Ito pong special permit, ito lang po yung mga mangilan-ngilan na events na matagal na rin pong kumukuha sa amin ng mga special permits at hindi ho kalakihan ang binabayad dito. Bigyan ko lang po kayo ng halimbawa ng mga nangangailangan ng special permits galing po na manggagaling sa lungsod ng Maynila. Yung fireworks po, yan, mga parada, mga street dancing, mga fashion show, mga benefit or ball dances o di kaya mga events na ginaganap po sa mga lugar, especially sa mga malls, na hindi naman po yun ang in-apply nila o kasama po sa kanilang in-apply na business permit. Paglilinaw lamang po. Okay. So, parang matter of implementation, tama po ba? Oh, kasi bakit po siya biglang lumaki at na-highlight kung 2012 pa? Meron ho ba insidente na nangyari? Kasi po, meron ho mga nakakarating sa aming insidente na meron pong mga na-aksidente sa mga ganito pong events, tapos wala naman po silang kinukuhang permit sa amin. Kaya ho, syempre, hindi ho natin alam kung sino pong pananagutin natin sa mga ganitong klase ng mga events. May mga nakarating po sa amin na sa iba pong events, may mga namamatay po. Kahit saan naman pong events, ma'am, halimbawa may mga malalaking gathering po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Yun pong recent na prayer rally sa Quirino Grandstand.
kinuhaan din po yan ng special permit from the City Government of Manila. Lahat po ng mga malalaking events na ginaganap po sa kahit anong bahagi ng lungsod ng Maynila, matagal na ho talagang binibigyan o nanghihingi ng special permits for this. Hindi na ho yan bago. Ito pong ginawang memorandum ng aming pong City Legal Officer is to remind all other establishments about the special permits. Nothing more, nothing less. Okay, naku, maraming salamat po, Mayor Hani, no, sa paglilinaw. Kasi sabi ko nga, baka nga naman, katulad nung kanina, sa una natin in-interview, Hindi rin luma na yun. miscommunication. Tapos parang, kumbaga, hina-hype up lang Kumbaga, gumagawa ng art card. po. Maglikha na. Maganda po at nalinaw niyo po yan, Mayor Lacuna. Oo nga po, napasama nga po, pati daw birthday, pati burol, pati fiesta. Hindi po kailangan ng mga permit na yan, mga specific special events lang po. Like Yun lang po fireworks, ang di ba? kinakailangan. Fireworks, kailangan po. Sige. Mga major big events lang po, gatherings, yun lang po ang kailangan ng special permits. Na kahit sa ano naman pong lungsod, meron po niyan. Okay, maraming salamat po, Mayor Hani Lacuna. Sa aming pagbabalik, racket ng paggawa ng singsing gamit ang perang barya na bisto. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nabuking ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang iligal na racket ng ilang kalalakihan sa mga isla ng Siquijor at Boracay. Ang alok nila sa mga turista, souvenir ring na gawa sa pera. Yan ang umaarangkadang balita. Saan aabot ang 1.5 mo? Yan ang racket ng ilang kalalakihan sa mga isla ng Siquijor at Boracay. Karaniwang iniaalok ito sa mga turista sa isla. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bawal sirain ang Philippine money, papelman o coin. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 248, ipinagbabawal ang destruction, mutilation, tearing, burning or defacement ng Philippine currency. Sa isang test-buy operation ng BSP, Payment and Currency Investigation Group o PCIG, nakapagpagawa sila ng singsing sa halagang 1,500 na gawa sa 10 pisong coin. Ang inner core ng 10 pisong coin ay gawa sa aluminum bronze, habang ang outer core naman ay copper nickel. Ang souvenir ring ay karaniwang iniaalok sa mga turista at sa loob lang ng kalahating oras, gawa na ang singsing. Base sa test buy ng BSP PCIG, kumikita ng nasa 50,000 piso kada araw ang mga tagagawa ng souvenir rings. 6 ang nahuli sa iligal na racket at posibleng maharap sa pagkakakulong ng hanggang 5 taon at multa na 20,000 piso. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Dumarami ang kaso ng influenza-like illnesses sa bansa kung saan mahigit 5,700 ang naitala ngayong Enero ayon sa DOH. Karaniwan itong may sintomas ng lagnat, ubo, sipon at pananakit ng katawan. Pero kailan nga ba dapat mag-alala? Dahil nga sa nangyari kamakailan sa Taiwanese actress na si Barbie Hsu, lahat ay nababahala. At para sagutin po ang mga katanungan natin tungkol sa flu at pneumonia, kasama po natin ngayong gabi si Dr. Steffi Joyce Abrazaldo. Siya po ay isang pulmonologist at eksperto sa mga sakit sa baga. May malawak siyang karanasan sa pagsusuri at paggamot ng respiratory illnesses at kabilang na nga po dito itong komplikasyon dulot ng influenza. Magandang gabi sa inyo, Doktora. Good evening, Nina and Jack. So, ang viral infection or influenza, ito ay viral infection sa upper respiratory tract natin, sa nose, throat, na pwedeng kumalat sa ating lungs. And most of the time, nakaka-recover naman sa flu. But some people, pwede silang mag-develop ng komplikasyon, katulad nung pneumonia. So yung mga tao na to, ito yung may mga comorbidities, katulad ng mga elderly, 65 years old and above, yung mga children, which is mga less than 5 years old, pregnant,
And yung mga may comorbidities, like for example, asthma, COPD, heart disease. So parang nadinig ko nga, parang may heart disease ata yung Narinig ko rin yun. si Barbie. So baka yun yung isang comorbidities, kaya nag-develop din siya ng pneumonia later on. Pero usually, ang ginagawa dyan, kapag ka nagkaroon ng mga complications, no, ang pinaka-prevention dyan is annual flu vaccination talaga. Yearly siya dapat. Especially sa mga patients or mga tao na nasa high risk. And also, ang gusto ko lang i-emphasize na ang influenza or flu is not just a flu. No? So for people na talagang may comorbidities, it is something or it's more than just a bad colds or bad cough. No? It can lead to a very serious, life-threatening illness. But it's parang rare po kasi yung mga ganyan. I mean, ngayon po, sa panahon ngayon, marami pong inuhubo at sinisipon simula nung December hanggang ngayon. Kasi malamig po yung panahon eh. Yes. Wala naman tayong naririnig na namatay dahil sa nilagnat or, di ba? Parang ito kasing kaso ni Miss Barbie Sue ay nakakagulat po. Very shocking. Especially she's only 48 years old. Bata pa. So just like what I've said, parang most people talaga they recover. Pero ang factor kasi sa influenza or flu is number 1, yung age, pero of course 48 siya, no? Second is comorbidity. So siguro baka si Miss Barbie Sue ay meron siyang comorbidities that make her na medyo mas higher risk to develop yung komplikasyon ng pneumonia. Alam mo ba, may nabasa ako na yung ewan ko rin kung gaano katotoo dahil marami tayo na mabasa, pero may nabasa ako na yung first baby raw niya nung ipinanganak, nag-flatline daw siya. So parang she's even considering na second life na niya. Itong yung na-survive niya yung kanyang panganganak sa una niyang anak. At ang balita ko pa na meron na siyang flu. Ewan ko, natanggap nyo rin ata yung message na yun sa social media na bago pa man siya pumunta at nagbakasyon sa Japan for Chinese New Year, meron na siyang ubo at sipon. So pagdating daw doon sa, hindi sa Tokyo muna doon sa parang medyo outskirts, maliit lang daw yung hospital, doktora. So dapat ba hindi na siya nag-travel? So, yun din yung isa natin gustong i-emphasize na seek early medical or seek consult sa mga doctors early. Kasi yun nga, this is not just a simple flu. So kung ang mga symptoms nyo is hindi siya nag-i-improve at mas lumalala, better to consult your doctor. Okay, yun nga doktor, mag-consult sa doktor at wag naman unahan ng antibiotic, which is hindi din dapat. Yes, kasi pneumonia po Wait, how does it lead to pneumonia? Well, influenza is a virus. So technically, ang goal natin is to enhance the immune system. Pero another complication is kapag kung wari yung flu na weaken yung lungs mo, pwedeng a bacterial pneumonia can set in. And that's the only time na kailangan ng antibiotic. So really, ang dapat i-emphasize natin is to seek early consult once na talagang yung symptoms ay hindi talaga nawawala. So, ingat po tayo mga kaarangkada, ha? Dami pa sana tayong doktora. Wait, kailan lalabas yung flu shot? Usually yan, mga mid-March, so doon yan papasok. Pagka dyan lalabas yung flu vaccine natin for 2025 to 2026. Alright. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Steffi Joyce Abrazaldo. At yan po ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinakapinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pagangin natin. Pagangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo.